Okay, so nandito na tayo sa dulo ng Ebanghelyo ni Mateo. Pero linawin ko lang hindi ito basta epilogue. Hindi ito yung at sila'y namuhay ng maligaya na part. Hindi! Ito ang pinaka-climax ng buong kwento. Ito ang koronasyon ng hari. At dito papasok yung tanong na parang nakakakaba, 'di ba? Anong mangyayari kapag ang tunay na hari pinatay? Dito natin malalaman kung gaano ka high stakes ang lahat ng to. Okay, let's paint a picture. Isipin nyo to. Tapos na ang crucifixion. Ang libingan, selyado ng isang dambuhalang bato. Yung mga followers niya, nagkawatak-watak na sa takot. Parang game over na talaga. Yung pag-asa para sa isang Mesiyas, tila kasama na ring nailibing. Imagine yung bigat ng pangiramdam na yon. Para sa mga disipulo, yun na yun eh. Talo na. Tapos na ang laban. Ang pakiramdam ng kabiguan at hopelessness, grabe siguro. At dahil sa bigat na ito, mas lalong nagiging powerful ang mga susunod na mangyayari. Pero, sa gitna ng lahat ng kadilimang yan, dito na mag-iiba ang ihip ng hangin. Unang araw ng linggo. Isang pangyayari ang literal na babago sa takbo ng buong kasaysayan ng mundo. So, sino ang mga unang nakakita? Sila yung mga unang saksi. Dalawang babae, dala-dala yung lungkot nila, pero silang unang-unang makakaalam sa pinakamalaking balita sa buong kasaysayan. So let's get specific. Tingnan natin ang mismong lugar. Heto, may mapa tayo ng 1st century Jerusalem. Zoom in tayo. Kita nyo? Ang libingan nasa labas lang ng mga pader ng syudad. At mahalaga ito guys, hindi ito once upon a time in a faraway land. This happened in a real historical place. At hindi ito yung tipong basta na lang nawalang katawan ha. Ang nangyari dito parang pang blockbuster movie. Isang malakas na lindol, tapos isang anghel mula sa langit bumaba na ang anyo raw ay parang kidlat. This was a cosmic level event, isang level up na pagpapakita ng kapangyarihan na yumanig sa buong mundo. At heto na, ang mensahe mula sa anghel na nagpabago sa lahat. Siya ay muling nabuhay. Boom! Pero hindi lang yan, may kasunod agad na utos. Ang unang utos sa ilalim ng bagong reality na to. At ang pinakaimportante, may plano na. The game is back on. So, saan daw? Sa Galilea? Okay, tingnan natin ulit sa mapa. From Judea, dito sa south, aakyat sila pa north. Ang paglakbay na to may ibig sabihin. Pinapakita nito na ang nabuhay na hari, hindi siya nagpapanik. Hindi siya parang, anong gagawin natin ngayon? Hindi. May set na siyang rendezvous point. May plano na. Okay, so dito na mag-uumpisa yung Clash of the Kingdoms, yung banggaan ng katotohanan ng langit laban sa kasinungalingan ng mundo. Ang mga babae, eto ang reaction nila. Imagine, yung halo ng takot pero at the same time, sobrang saya. Parang mind blown, di ba? At yung ganong feeling, hindi mo pwedeng salilinin. It compels you to move, to run, to tell everyone. Sa kabilang banda naman, ang mga nasa kapangyarihan, anong response nila? Cover up. Basically, isang malawakang fake news campaign. Naglabas sila ng pera, nagbayad para lang magkalat ng kasinungalingan. Bribery and lies versus a world-changing truth. So let's break it down side by side. Dito, kitang-kita ang dalawang magkaibang kaharian. Sa Kingdom of Heaven, ang dala ay proklamasyon, joy, worship, at isang misyon na i-share ang good news. Sa Kingdom of Men naman, report ng mga takot na sundalo, bribery, at isang misyon na magkalat ng kasinungalingan. The choice is stark, di ba? At ngayon, papunta na tayo sa pinaka-main event, ang pagpapakita mismo ng hari. At dito, maririnig natin ang kanyang unang royal decree. At saan to nangyari? Check natin ulit. Isang bundok sa Galilea. Hindi sa isang palasyo, hindi sa isang grand hall, sa isang bundok. Ito ang napiling lugar para sa kanyang coronation address, kung tawagin. Ito ang naging trono niya. At ito ang mic drop moment ng buong ebanghelyo ni Mateo. Pakinggan niyo to ha. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Guys, hindi ito request, hindi ito suggestion. This is a declaration of fact. Siya na ang may hawak ng lahat ng autoridad.
So ano ba talaga ang ibig sabihin ng kapamahalaan o otoridad dito? Ang Greek word ay exousia. At para mas magets natin, hindi lang to basta raw power o lakas. Ang exousia ay tungkol sa rightful, legal at sovereign rule. Ibig sabihin, siya ang may lehitimong karapatan na maghari sa lahat. Siya ang legal owner ng buong universe. At bilang hari, anong kasunod? Isang royal decree. Ito ang tinatawag nating Great Commission at parang battle plan ito na may 4 na steps. Una, humayo. Hindi to suggestion utos to. Pangalawa, gumawa ng mga alagad. Ito ang mission, mag-recruit ng citizens para sa kaharian. Pangatlo, bautismuhan. Ito ang public sign of allegiance. At pangapat, turuan. Ito naman ang process ng pag-instill ng culture ng kaharian. At yung utos na to, hindi nagtatapos sa utos lang. May kasama itong pangako. Parang sinasabi ng hari, I'm sending you out on this massive mission, but I'm not leaving you alone. Isang assurance na kasama natin siya always, hanggang sa dulo. Okay, so baka isipin nyo, ang ganda ng kwento, pero 2,000 years ago na yan. Anong connect niyan sa akin ngayon? Well, ang nangyari sa bundok na yun, hindi lang yun ang ending ng isang storya. Yun ang launch date, ang simula ng isang bagong reality, ang kaharian ng langit dito sa lupa. At hindi ito isang abstract idea lang. Isa itong active, moving, global kingdom na hanggang ngayon nandito pa rin. At ito ang nakapture ni Watchman Nee sa sinulat niya. Sabi niya, ang gospel hindi buo kung ang tingin lang natin kay Jesus ay tagapagligtas na mag-aalis ng kasalanan natin. Kailangan natin siyang makita bilang hari at Panginoon. Ibig sabihin, ang hari na may say sa bawat aspeto ng buhay natin. At gaano kalawak ang scope ng kaharian na to? Hindi lang ito para sa isang lugar. Nagsimula sa Judea, tapos sa Samaria. Pero ang end goal? All nations, lahat ng bansa. Ang utos ng hari ay para sa buong planeta. So ayun na, malinaw na ang lahat. Nagbigay na ng utos ang hari. Na-deploy na ang mission. At ang tanong na naiiwan ay para sa iyo at para sa akin. The king has given his orders. What's your move?